nag-advise siya ng mga dapat kainin, so more on fruits, vegetables. More on fruits, vegetables, then anong iiwasan? So, no raw foods. No raw Oo, foods. so hindi mo na makakain ng sushi. Wala mga sushi. So, kung kakain ako ng fish, make sure daw na Lutong-luto. lutong-luto yung fish. Mahilig pa naman ako sa fish. Kaya nga. Kaya pa. Tapos, pero pwede naman, di ba? So, lutong-luto lang yung fish, sabi ni doctor. Wag lang daw talaga yung raw. And then, ano pa ba? Babalik kami next week Saturday for the Beta HCG. Okay. So, instead of 10 days, 7 days daw. 7 days daw i-check na. Prayerfully, yung resulta ng Beta HCG ko is super high, which indicates pregnancy. Oh. So, yun talaga yung pinag-prayerfully. Ito na yung nakakabang moment, yung paghihintay. Kanina kausap ko si Richie Talaga? Oo. Tinawagan ko si Richie, sinabi ko yung nangyayari sa atin. So, yun. Sabi ko kinakabahan ako, ganyan. Pero, sabi niya, pray lang daw talaga. Yun. Sabi ko nga, pag pray mo naman kami, sabi niya, daily nagpe-pray talaga si Richie for us. So, bro, salamat. So, yun. Ano pa, babe? Yung nangyari? Naiiyak ako, char. So, after nun, siguro nag-wait ako ng mga 15 minutes na nakaganon, parang nakaganyan. Tapos, tinawagan ko si babe, si Big, kasi mayroong prescription kailangan niya kunin, kasi kailangan ko mag-inject. Kailangan ko ng injection ng progesterone. So, yun. So, nung nabili na ni Big yung progesterone, wala ng nurse sa baba yung gamot. Pinabalik na ako dun sa room ko kanina. Tapos, nag-weaning muna pala ako bago pumunta dun sa room kasi nga ihihina talaga ako. And then, so pagkabalik ko sa room, injection na ako ng progesterone, which super sakit. IM, intramuscular siya. So, mga 2 ml yung Saan side? Sa right side ko pa ni-inject. Ng wet, kimot. Okay. So, ayun. So, nag-injection na ako ng nurse. And after nun, yung discharge sermon, sinabi niya sa akin, pati yung gamot na kailangan kong inumin. Okay. So, meron akong Duphaston to take twice daily starting tonight. Aside from sa mga iniinom ko ng gamot, sabi ni Doc, tuloy ko lang daw yung mga iniinom ko tsaka yung patch ko. Tapos, yun na yun. Actually, sobrang mabilis lang ang transfer. Sobrang painless lang talaga siya. Ayun. So, mas mahirap na procedure yung egg retrieval. Egg retrieval, yung harvest na tinatawag. Oo. Ang masakit sa egg retrieval kasi yung yung after procedure. Kasi nung during procedure, tulog lang ako. Sabi mo na parang bloated ka, di ba? Oo, sobrang bloated ako. In pain ako. Pag nautot ako, ang sakit. Ang sakit ng puson ko, ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko pa masakit. Masakit na ng buong katawan ko. So, anyways, tapos na. And very thankful kami kay God for everything. Yes. For being with us sa journey namin. And prayerfully, this is gonna be our first successful IVF transfer. Yes. So, yun. Meron pa kaming 2 embryos na naka-freeze and waiting yun, yan. Waiting sila. So, waiting sila kung mag-success to. Let's pray see. for it successful. Successful talaga. We claim it. Claim it. Yeah. So, if ever yan naman, ang plano namin nila talaga, i-consume talaga namin yung aming embryos. Yes. So, hopefully, if God will bless us children, we want 4. Amen. So, God's will. in God's will. So, Yun lang. Salamat yun lang. sa inyo. Sana nakatulong yung video namin sa mga couples na naglo-long for children. oo, and really want to try IVF. Go for it. And more prayers. Yun lang. Bye. Malapit na kami sa house. Dito na kami sa may Rim Mall, yan dito sa may right side ko, Rim Mall. Dito kami sa Rim Island, Abu Dhabi nakatira. So siguro mga 5 minutes nandun na kami sa bahay. So yun lang, tama yung sabi ng wife ko. I hope na ma-inspire kayo dun sa journey namin. Grabe yung pinagdaanan namin. Kung
alam niyo lang, sobra from 2020 August up to now, we're on this journey. So yeah, so we're just fully trusting God, and we're just surrendering everything to God, dahil alam namin yung life naman si God din ang nagpo-provide. So Nagbibigay. bibigay ng buhay sa mga tao. So yep, so let's see kung ano yung mga mangyayari kay Glay. Kung makakaramdam siya ng mga signs of pregnancy, we'll let you know. So okay, until next time, maraming salamat sa inyo. Bye.